Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. They just could not understand.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng mabubuting panukala na inilagay mo, O Diyos, o inilaan mo po sa amin para sa aming ikabubuti. Dumadalangin po kami, Dakilang Diyos, na patuloy mo kaming gabayan, akayin upang Ama, ang mga panukala mong iyan, O Diyos, ang patuloy naming maranasan sa aming buhay. Maging sa gitna ng mga kapighatian, maging sa gitna, O Diyos, ng mapagsubok na aming nararanasan, alam namin, O Diyos, nakakapaloob doon ng iyong magandang panukala. Kaya dalangin namin, Dakilang Ama, patuloy mo kami bigyan ng pangunawa na maging sa mga gitna ng mga pagsubok aming nararanasan, matanaw namin, O Diyos, ang magaganda mong plano, Panginoong Jesucristo, sa buhay po namin, ang mabubuti mong panukala, O Diyos, para sa aming ikabubuti, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Salita ng Diyos ay ating tunghayan mula sa sulat po sa unang sulat ni Pedro, kabanata po ay 2, talata po ay 21. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos.
sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Sige po, bigay natin ang mainam na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah, hallelujah. Sa kanyang kapurihan ngayon at magpakailan paman. Hallelujah. Sino po mga hinirang ng Diyos? Kayo ba'y hinirang ng Diyos? Okay, lahat ng hinirang ni Lord, pwede nang maupo. Salamat sa ating dakilang El Shaddai at muli, tayo na naman ay nagkakatipon po dito upang patuloy po ang ating Diyos ay mabigyan natin ng mga papuri, pagsambang nararapat sa Kanya sa araw po nito, na nais ng Diyos gawin ang lahat ng may buhay. Amen. Mag-alay ng papuri po sa Diyos at higit sa lahat, muli na naman natin mapakinggan yung Kanyang mga salita. Amen. Sino po dito may mga tiisin sa buhay? Ang sarap lang kapag may tiisin sa buhay, ano? Ayan, kapag may tiisin sa buhay at nararamdaman mo pa yung mga tiisin na yan, damang-dama mong buhay ka pa. Amen. Ayan. Na kung saan lumalaban pa din, ano? Ayan. At ito po ang atin pong salita ng Diyos na ating tinunghayan ngayon. Ang sabi po dito, sa ating binasa, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Ang sarap naman ng salitang bahagi ng pagkahirang. Amen? Di po ba? Na doon pa lang sa salitang pagkahirang sa atin ng Diyos, hindi po tao ang humirang sa atin, hindi tao ang pumili po sa atin, para na kung saan mga kapatid ay bigyan ng pagkakataon na kung saan ay makapaglingkod po sa Diyos. Amen? At tayo'y hinirang, hindi lang basta tayo hinirang ng tao, kapatid, para kung saan ay gawing pagkatiwalaan na maglingkod sa Kanya, bagkos mismo ang Diyos ang humirang sa atin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. At dahil po dyan, ang sabi po, bilang paghirang sa atin ng Diyos, tayo po ay, ang sabi po dyan, kasama sa pagkahirang ang mga tiisin meron tayo. Amen? Sapagkat ang sabi po dito ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi niya, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, magtiis para sa inyo. Binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sige po, palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Alam po natin ang ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga pagtitiis ng panahon po na yan ay pagsunod niya sa kalooban po ng Diyos. Amen? At yung pagsunod niya yon sa kalooban po ng Diyos, hindi po yun lamang para sa kanyang kapakanan, kundi higit sa lahat para sa ating kapakanan. Amen? Na ang sabi po, sinunod niya ang kalooban ng Diyos hanggang kamatayan po sa krus para makamtan natin lahat ang kaligtasan. Amen? Kaya kapag sinabi po lahat na yun, ginawa ng Panginoon Jesus para sa ating kaligtasan, matatanaw natin o anong inam ang ginawa ng Panginoong Jesus. Ano? Anong inam ng kabutihang ito na ginawa niya para po tayo yung makamtan natin ang tunay na kaligtasan. Kaya sabi po dyan, yan po yung pagtitiis na dapat natin tularan. Tayo po minsan may mga tao na kung saan sabi nila, kaya sabi nga nila sa akin, Brother Edgar, mag-jogging ka naman. Maglakad-lakad ka sa umaga. Ano? Ayan. Na kung saan yung mga exercise na yan ginagawa po natin para na kung saan ay ginagawa po natin yan para na panatilihin yung ating lakas. Amen? Manatili, mayroon tayong patuloy na taglay na kalakasan. Ginagawa po natin minsan mga exercise po na yan para gumanda po yung ating pangangatawan. Patuloy po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Amen? Nga alam po natin yung mga tao na kung saan ay nais po minsan magkaroon ng magagandang pangangatawan, hindi naman ganun kabiro lang yung kanilang ginagawa para makamtan po nila iyan. Amen?
May mga, minsan ay magbubuhat ka na napakabigat ba naman, di po ba? Pero dahil lang po dyan sa mga hangarin po nilang iyan, na manatiling magkaroon sila magtaglay ng kalakasan, ginagawa nila lahat ng paghihirap na yan, tinitiis po nila iyan. Sa atin po mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, alam po natin na yung pagtitiis na nais ng Panginoong Hesus na tularan po natin ay yung pagtitiis tulad ng ating Panginoong Jesucristo, pagtitiis na kung saan ay sa pamamagitan ng para magawa natin kung ano yung mabuti. Amen? Tulad ng kabutihang ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Yung ating mga pagtitiis po na ito na dinaranas, mga kapatid, ay nagbubunga po ito ng katatagan ng ating pananampalataya sa Diyos. Tumatatag yung ating pananampalataya po sa Diyos sa pamitan ng mga pagtitiis na to bilang mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga hinirang po ng Diyos na kung saan mga kapatid yung ating nararanasan na mga pagtitiis sa buhay po natin ay nagdudulot iyan po sa atin ng lubos pa nating ikatatag ng ating pananampalataya, lubos ng ating pagtitiwala po sa Diyos. Nagiging dahilan iyan para tayo lalo pang kumapit sa Diyos. Amen? At umasa sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, matanaw pa natin simitan mga pagtitiis na yan, yung higit pang magagawa ng Diyos kaysa magagawa po natin sa ating buhay. Amen? Kaya minsan sa gitna ng mga tiisin ating nararanasan ay tumitibay yung pag-ibig meron po tayo. Amen? Kaya sabi nga, diyan napapatunayan yung tunay na pag-ibig kung hanggang kailan kanya mapagtitiisan. Amen. Di po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na minsan mga kapatid, sa gitna ng mga pasaway mo, minsan, hindi mo minsan makikita yung pagmamahal na yan, pero sa bandang huli makikita mo kung gaano ka kanya kamahal nung dumating sa punto na kung saan ay hindi kanya sinukuan. Amen? Na kapag tayo po ay minsan yung mga pagtitiis na ito sa buhay po nating nararanasan, dyan po natin minsan nasusukat kung anong pagmamahal pa at sa pamamagitan yan, minsan dyan po ay nagiging daan para po na kung saan mapayaman pa natin yung pag-ibig meron po sa puso po natin para sa Diyos at para po sa ating kapwa. Sa pagtitiis, dyan po natin minsan na nagiging daan din po yan para na umunlad tayo sa paggawa ng mabuti. Amen? Kasi kapag ikaw ay hindi na nagtitiis, isa lang ibig sabihin yan, kapag ikaw sumuko, ayaw mo nang gawin kung anong dapat pang gawin. Amen? Ayaw mo nang ipagpatuloy kung ano pa yung nararapat at mabuting dapat nating gawin. Pero sa gitna ng pagtitiis, habang tayo nagtitiis, lalo po tayong lumalago sa paggawa ng mabuti sapagkat doon pa natin lalong natututunan sa buhay po natin sa gitna ng pagtitiis kung ano pa yung dapat nating gawin sa ating mga pinagtitiisan. Ganun ba yun? Pero dito po mga kapatid, ang ibig po ipakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, diyan natin nakikita kung ano pa yung mga dapat natin pagyamanin sa ating buhay paglilingkod. Amen? Sa gitna ng mga pagtitiis po na atin minsan nararanasan po sa buhay po natin. Kaya mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, dapat din po natin na kung saan ay minsan tanungin ang ating sarili. Hinirang nga ba talaga ako ng Diyos? Amen? Sabi nga na kanina ni Father po, lahat tayo binyagan. At bilang mga binyagan, mga kapatid, tayo mga anak ng Diyos, di hinirang tayo ng Diyos. Amen? Kung tayo po yung mga hinirang ng Diyos, ang sabi ko kanina ni Father po, may mga misyon po tayo na dapat gampanan. Amen? At dito po, mga kapatid, sa Panginoong Hesus, dapat makita po natin na minsan tinatanong natin, ako nga ba'y lingkod ni Kristo? Ako nga ba'y kaisa ni Kristo? Si Kristo nga ba'y Panginoon sa buhay ko? Amen? Kasi kapag natanong natin iyan sa buhay natin, kung si Kristo nga ba'y Panginoon sa buhay po natin, bilang Panginoon sa buhay ko, ginagawa ko ba yung gusto niya? Amen? Na makita po natin iyan na minsan, kung tunay po na tayo natatanaw natin ang ating sarili na tayo'y ay hinirang ng Diyos, si Kristo'y Panginoon sa buhay natin, minsan tatanong din natin, handa na ba ako magtiis para sa Kanya?
Handa na ba akong sumunod, sundan ng ating Panginoong Kristo? Kasi pag sinabi, ito'y halimbawa na dapat tularan, para bagang sinasabi, handa tayong sundan ang yapak ng ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Marami tayong mga gusto, marami tayong mga minimiti sa buhay po natin, para doon sa mga tawag po nito mga kapatid, na kung saan yung mga ginugusto natin, pinapangarap, pinimiti po natin sa buhay natin, hindi naman yan kusang dumarating sa buhay natin. Amen? Kundi kinakailangan natin iyan na pagsumikapan para maabot natin, makamtan po natin ang lahat na yan. Kagaya ng inyong mga pangarap sa inyong mga mahal sa buhay. Amen? Mga pangarap yung mabigyan sila ng magandang kinabukasan, mga kapatid, at alang-alang sa pangarap na yan, nagtitiis kayo. Amen? Tinitiis nyo yung hirap na malayo sa kanila. Amen? Tinitiis nyo minsan yung hirap na kung saan, mga kapatid, na malayo po sa kanila, na kapag kapiling kanila, minsan yung mga yakap lang ng mga anak mo ay kalakasan na sa'yo, kahit anong kapaguran. Di po ba? Na minsan ay yung mga yakap na yan, na kung saan tinitiis mo na hindi madama, sa pamagitan ng kung saan nagpapakalayo tayo sa kanila, alang-alang nang doon sa mga pangarap natin para po sa kanila, na sa ating minsan dito po, dinadanas natin yung hirap, mayroon tayo ditong dapat danasin para lang na kung saan ay may pagkaloob sa kanila yung magagandang pangarap po natin na madala sila sa isang maayos at magandang kinabukasan. Amen. Kapag dumarating po yung mga ganitong mabibigat na pagsubok sa buhay po natin, na kung saan hindi naman talaga iyan naiiwasan, sapagkat ang sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, dito sa sanlibutan marami kayong kapighatian. Amen? Pag sinabing kapighatian, talagang kapag narinig mo pala yung kapighatian, hindi ka na mapapangiti . Buti naman napapangiti pa rin kayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo, na alam natin kung maari lang yung mga ganong kapighatian, ayaw natin danasin po sa buhay natin. Subalit sabi ng Panginoong Hesus, talagang andi dito na yan, taglay na natin iyan. Amen? Kasama na yan ang buhay natin habang tayo naririto sa sanlibutan pong iyan, yung mga kapighatian na yan. Subalit mga kapatid, kapag dumarating yung mabibigat na ganito, minsan suliranin sa buhay natin, ano ang iniisip nyo? May umiisip na kung saan, susuko na ako. Amen. May nag-iisip naman na kung saan ay hindi ako susuko, ipagpapatuloy ko. Di po ba? Ang sabi nga, may kasabihan tayo, di po ba? Ang umaayaw, hindi nagwawagi. Di po ba? Ang nagwawagi, hindi umaayaw. Kaya depende sa magiging takbo ng isip mo. Amen, pagdating po ng mga suliranin na yan sa buhay po natin. Kasi madalas minsan, kapag nakapag-isip na tayo ng negatibo na, pag dumarating yung mga pagsubok, kapag negatibo nang iniisip natin, ito yung pag-iisip na minsan sinasasabi po natin ay, yung mga nangyayari na to, wala namang maidudulot sa akin ito na mabuti. Kapag nasabi po natin, wala na yan maidudulot sa atin na mabuti, mga kapatid, minsan ang natatanaw na natin ay kabiguan doon sa ating pangarap. Amen. Kung yung mga nararanasan natin, ang tanaw mo yan ay kabiguan na yan para sa iyong mga pangarap. Kaya minsan tumitigil ka ng mangarap. Amen. Pero anong sabi nila, libre na rin lang yung mangarap, di tuloy mo lang. Amen. Kaysa tumigil po tayo mangarap, mga kapatid, kasi kapag hindi ka na nangarap, ibig sabihin, wala ka ng gustong marating. Amen. Kung ano mayroon dyan, hanggang dyan ka na lang. Amen? Yun na lang ang tatanggapin po natin sa ating buhay. Kaya minsan, marami na nasisiraan ng loob kapag yung ating natatanaw sa gitna ng mga problema ay mga kabiguan na ito sa buhay po natin. Amen? Kaya minsan nasisiraan na tayo ng loob, mga kapatid, na kung saan ang tingin ng tao, wala ng pag-asa, hanggang doon na lang siya. Amen? Minsan may mga tao nagsasabi, kung may habag ang Diyos, kailan ba nawala ng habag ang Diyos? Amen? Ang Diyos ay mahabagin, maawain ang Diyos. Di po ba? Alam mo, sister, minsan sabihin natin, huwag ka mawala ng pag-asa. Makakaahon ka rin dyan. Minsan sagot ng tao, kung may habag ang Diyos, hindi mo mararanasan ang habag ng Diyos kung lalayo ka sa Diyos.
Amen? Pero habang ang tao na sa gitna ng suliranin, ang tao'y lalapit at lalapit sa Diyos, mararanasan ng tao ang habag ng Diyos sapagkat ang sabi nga sa Hebreo chapter 4 verse 16, ang sabi po diyan, huwag kang mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon kakamtan mo ang habag sa panahon na kailangan mo ito. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya huwag kang tawag nito na kung saan huwag ka mag-isip pagdating ng mga ganitong suliranin, huwag ka mag-isip ng ikakasira ng loob mo. Amen? Ikakapanghina po ng bawat isa po sa atin. Ano ang dapat nating isipin? Pagdating ng mga pagsubok na yan, ang dapat mong isipin, makasama mo ang Diyos. Amen? Dahil alam natin, hindi natin iyan kakayanin kung sa sarili nating lakas, hindi sapat yung ating sariling lakas para magtagumpay. Yan ang sabi po sa sulat po Ebanghelyo ni San Juan, kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Kung tayo hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Kaya pagdating ng mga pagsubok, isa lang dapat natin isipin, makasama natin ang Diyos sa gitna ng mga pagsubok pong iyan. Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya anong dapat nating gawin sa gitna ng mga pagsubok, isipin mong makasama mo ang Diyos at para ang Diyos ay makasama mo, lumapit ka sa Kanya. Manalangin ka. Amen? Ang pananalangin po ay pagsuko ng ating sarili sa Diyos. Ang pananalangin ay pagpapakumbaba natin sa harapan ng Diyos. Ang sabi po dyan sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang sabi po, kapag kayo ay nananalangin, pumasok kayo sa inyong silid. Amen? Isara nyo inyong silid. Ang sabi po dyan, at kayo'y tumawag sa inyong amang hindi nyo nakikita. O kita nyo po yon. Pag sinabing manalangin kayo, tumawag kayo sa inyong amang hindi nakikita, sinasabi po dyan na kung saan kapag ikaw nananalangin, yung ama mong hindi mo nakikita, yan ang ilagay mo sa isip mo. Amen? Amen? Huwag mong isipin nung sandali na yan yung mga alalahanin mayroon ka na kung saan hadlang sa iyong paglapit sa ating Diyos. Kinakailangan ang laman ng isip mo, yung sinasabing Diyos na hindi mo nakikita, pero nung sandali na yan, doon mo ituon ang inyong isipan. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Maging ang ating Panginoong Jesus, nung naririto siya sa daigdig po na to, ayon po sa Hebreo chapter 5 verse 7, ang sabi po, nung si Jesus ay namumuhay pa dito sa daigdig na ito, siya'y luhaang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya, sa kamatayan. Luhaan na sumasamo po sa Diyos. Biro niyo po, ang Panginoong Jesus bagamat anak ng Diyos. Amen? Pero nung sandali po na yan, makikita natin umiiyak po siya. Kapag kailangan niya ang tulong ng kanyang ama, hindi basta-basta lang at sasabihin, Ama, tulungan mo ako. Amen? Amen. Kundi nung sandali na yan, ang sabi po, umiiyak ang ating Panginoon. Nung siya'y nananalangin sa halamanan, ang sabi nga po dyan, yung pawis niya naging mistulang dugo. Amen? Na kung saan, nung sandali na yan, sa kakaharapin niya ng pagsubok sa buhay niya, minimithi niya nung sandali na yan, na ang presensya po ng Diyos dumating sa buhay niya. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya kapag tayo ay nananalangin, napakasarap sa pananalangin, kapatid, na maranasan mo sa gitna ng iyong pananalangin, dumarating ang presensya ng Diyos. Amen? Kapag dumarating ang presensya ng Diyos, kapag tayo nananalangin, minsan ang hirap putulin ng panalangin. Amen? Minsan yung mga gagawin mo na dapat mong, minsan may gagawin ka pa, minsan hindi mo na napapansin yon. Pero yung panalangin mo, yung pakikiusap mo sa Lord, pakikipag-usap mo sa Panginoon, mararamdaman mo tuloy-tuloy. Amen? Kasi bakit po? Naririyan sa iyong panalangin, mga kapatid, ang presensya ng Diyos. Nararanasan natin bumababa sa atin ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus na kalimutan mo kung ano suliranin mo nung oras na yan, huwag mong tingnan yung suliranin mo. Walang makakatulong. Hindi ka niyan matutulungan habang yan ang iniisip mo. Pero kapag ang iniisip mo sa oras na yan, ang paglapit mo na sa Diyos. Amen? Ang paglapit sa Diyos, pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, ay pag-amin iyan na wala tayong magagawa. Higit natin kailangan ang Kanyang tulong. At yan ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng Panginoong Jesus, sa'y nananalangin, ang sabi po dyan sa Hebreo,
sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Diba? Iniligtas ba siya sa kamatayan? Muling nabuhay ang Panginoong Hesus. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo na nung sandali na yan, napakaraming pagsubok meron sa mundong ito. Maraming tukso meron sa mundong ito na magdadala sa tao sa pagkakasala sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit ang lahat na iyon, mga kapatid, ay napagtagumpayan ng Panginoong Hesus. Walang kasalanan na kung saan nagtagumpay sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Sapagkat sapat ang tulong ng Diyos na kanyang linalapitan para mapagtagumpayan ang lahat pong iyon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ang lakas na yan, na taglay ng ating Jesucristo para mapagtagumpayan yung mga pagsubok na yan, tiisin sa daigdig na to, na pwede magdala sa kanya sa pagkakasala, na nagdadala sa kanya sa maari na ng layunin ay dalhin siya sa paglayo sa ating Diyos. Yung kalakasan na yan, ang sabi ni San Pablo, nung siya po'y naglilingkod sa ating Panginoong Hesus, ang sabi niya, ang lahat ng ito'y nagagawa ko, na pagtatagumpayan ko dahil sa lakas na ibinibigay sa akin ni Kristo. Yung lakas na ibinigay ng Diyos sa ating Panginoong Kristo para siya magtagumpay, lakas din ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kapag bumaba ang presensya ng Diyos sa ating pananalangin, mga kapatid, sa Panginoong Hesus, ay sa oras na yan, ang Diyos ay nangungusap sa atin. Amen. Ang kailangan natin, pag dumarating yung mabibigat na pagsubok sa buhay po natin, ang kailangan po natin ay ikiling ang ating pandinig sa salita ng Diyos. Ikiling po natin yan doon. Kasi matapos ka manalangin, kapatid, ay sabi doon sa pananalangin, kapag bumababa yung presensya po ng Diyos, nararanasan natin iyan. Amen? Sa buhay po natin. Na kung saan, sa pananalangin mo, minsan mapapahinto ka kasi meron ding sinasabi ang Diyos sa iyo. Maraming po sinasabi din po sa atin ang Diyos na kapag tayo po'y matapos na manalangin, pag alis natin doon sa ministry ng pananalangin, marami ka nang maririnig. Marami ka nang maririnig. At madalas nating maririnig sa ating paligid, mga kapatid, ay mga salita na kung saan ay, alam po natin, hindi nakapagpapalakas sa atin. Amen? Lahat ng maririnig mo dyan sa paligid mo, salitang hindi makapagpapalakas sa atin, salita na kung saan maglalayo sa atin, sa ating tawag po nito, mga salita na inilalayo tayo sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamaraan, kundi salita na ang dumarating ay pamamaraan ng sanlibutan, nagtuturo sa atin na gumawa ng hindi tama. Amen? Katatapos yung palang manalangin, ang maririnig mo na minsan sa paligid mo, mga salita na kung saan ay, yung problema mo na yan, madali lang yan. Amen. Ito po yan. Diba? Na kung saan, kung ano-anong katuruan ng mundo po nito, mga kapatid, na ay para na minsan ilayo tayo sa kalooban po ng Diyos. Sasabihin minsan ng mundo po nito, ganito lang yung problema mo na yan, sandali lang yan. Diba? Ito lang dapat mong gawin, nagpapakahirap ka pa. Diba? Totoo po yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Pero tingnan niyo po ang ating Panginoong Hesus. Na minsan sinasabi po natin, bakit pa ako magpapakahirap? Pwede naman pala yung ganito. Di ba? Pero ang tanong kasi, minsan, pwede nga naman yung ganon. Na kung saan sa pamamagitan niyan ay natutugunan yung ating problema. Amen? Pero kung yung mga pamamaraan na yan, hindi yan tiyak na kung saan yan ang kalooban ng Diyos, maari matugunan yung problema mong kinakaharap, pero maari, kapatid, yung nagiging pamamaraan mo ay panibagong problema ulit. Amen?
hindi matatapos yung problema natin. Ang problema dyan, baka yung pamamaraan mo, masigit pa palang problemang idudulot doon kaysa kinakaharap mong problema. Alam po natin iyan. Amen? Mangungutang ka. Wala kang pambayad. Mangungutang ka para pambayad. Lumalaki yung tubo. Mangungutang ka na naman. Amen? Hanggang sa bandang huli, pahinga ka na sa utang mo, sa kulungan ka na. Di po ba? Totoo po yan, mga kapatid, sa ating Penso Kristo, na sa atin po, tama po naman po yun, minsan sabihin natin, pwede naman pala yung ganito. Pero ang problema dyan, mga kapatid, kung hindi iyan yung panuntunan ng Diyos, kung hindi po yan ayon sa kalooban po ng Diyos, baka dumating ang panahon, palala ng palala ang problemang ating kinakaharap o nararanasan sa ating buhay. Ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya po'y naruroon sa ilang, nasa ilang yung ating Panginoong Jesucristo, nagugutom ang ating Panginoong Jesus, naruroon lahat ng tukso. Amen? Naruroon lahat ng tukso na kung saan sinasabi ni Satanas yung sandali na yan, ito yung pamamaraan, ito ang dapat mong gawin. Amen? Para mabuhay ka sa daigdig na to na hindi ka nagtitiis ng gutom, mabuhay ka sa daigdig na to na marangya, na ang lahat ng pangangailangan mo sa daigdig na to, makamtan mo. Sabi ni Satanas, itong lahat ang kailangan mo. Ibinahagi sa Panginoong Jesus. Pero nung sandali po na yun, mga kapatid, hindi lang si Satanas ang pinapakinggan ng Panginoong Jesus. Amen? Sino yung pinapakinggan niya? Ang banal na Espiritu. Saan siya dinadala ng banal na Espiritu? Dinadala siya ng banal na Espiritu o dinadala sa kanya ng banal na Espiritu ang salita ng Diyos. Nasusulat. Pag sinabing nasusulat, pinapaalala sa kanya ng banal na Espiritu, ito ang salita ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo na kinakailangan sa buhay po natin. May instruction kasi ang Diyos. Amen. Kapag tayo nananalangin, naririyan nangungusap sa atin yung ating Jesucristo kung ano yung dapat nating gawin na kung saan gumagabay sa atin. Amen. Gumagabay sa atin para magawa natin sa gitna ng mga suliranin meron sa buhay po natin, magawa po natin ang nais ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Sa ating Panginoong Jesucristo kasi hindi bali sa Kanya ang magtiis siya ng hirap. Amen? Sa oras na yan, ang sabi ng Panginoon sa Kanya, hindi bali magtiis siya ng hirap. Basta sa oras na yan, sa gitna ng hirap, meron siya, magawa niya ang kalooban ng Diyos. Magawa niya kung ano ang mabuti. Amen? At sa gitna ng mga suliranin na iyan, mga kapatid, meron po sa buhay po natin, magagawa lang natin ang mabuti sa oras na yan kapag siyang ating pinakikinggan. Kapag bukas ang puso po natin. Napakasarap na magsisimba ka. Amen? Pagtapos mo magsimba, paglabas mo ng simbahan, daman-dama mo na kasama mo siya. Amen? Kasi kapag nararamdaman mong kasama mo ang Diyos, sa kabila marami kang naririnig sa paligid mo, hindi mawawaglit sa puso't pandinig mo yung sinasabi pa rin sa iyo ng ating Jesucristo. Amen? Kakausapin at kakausapin ka ng ating Panginoong Jesucristo para nung sandali na yan, ang buhay mo ay wag po maligaw. Amen? Ang buhay mo ay patuloy pa rin sa panuntunan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Bakit po sa gitna po na yon, mga kapatid? Kasi alam po natin, yung pagtitiis minsan na yan, sa gitna po, yung mga pagtiisin na nararanasan po natin at sa gitna ng mga tiisin na yan, ay ang ating pagsumikapan, makatayo tayo sa kalooban ng Diyos, magawa pa rin natin yung tama sa gitna ng mga tiisin po yan. Dahil alam po natin, yung mabuti at tama na dapat nating gawin sa gitna ng mga tiisin na yan, yan yung susi. Amen? Yan yung susi para yung hinihingi nating tulong buhat sa Diyos na mas higit kaysa magagawa po natin sa ating buhay, higit kaysa lakas na atin pong inaasahan, mga kapatid, sa ating sarili, yung tulong na yan, dadaloy sa buhay po natin. Amen? Yung kabutihan na yan, yan po yung susi para na yung tulong na hinihiling natin sa Diyos ay makarating po sa bawat isa po sa atin. Palakpakan po natin ang ating Jesucristo. Yan yung pinagmamalaki po ni San Pablo sa kanyang paglilingkod. Na sa gitna ng mga pagsubok na kanyang tinitiis habang siya ay nabubuhay sa paglilingkod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang sabi ni San Pablo
ang tulong ng Diyos sapat sa pangangailangan ko. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Na dapat po yan ang ating iniisip pagdating ng mga suliranin sa buhay natin ay ang makausap o makasama natin ang ating Diyos para sa gitna ng mga suliranin na yan, hindi ka magkulang ng lakas. Amen? Sino na po dito sa inyo pinabayaan ng Diyos? Wala pa. Totoo po yan mga kapatid sa Panginoong Hesus. Kailanman hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen? Minsan, nagkukulang lang tayo, mga kapatid, sa gitna ng mga pagsubok minsan sa buhay po natin, nagkukulang lang po tayo kapag po tayo po ay hindi nananalig at nagtitiwala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pananalig sa Diyos, itong kailangan natin. Sa gitna ng mga suliranin na yan, ang kailangan natin magkaroon ng tunay na pananalig sa Diyos. Kayo po ba may pananalig sa Diyos? Sino may pananalig? Taas ang kamay. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pananalig sa Diyos ay ito yung pagsasama ng Diyos sa buhay natin sa oras ng mga suliranin natin. Amen. Sa oras ng suliranin natin, sa buhay natin, sa oras na tayo may pagsubok, at ikaw ay nanalig sa Diyos, yung pananalig na yan sa Diyos, mga kapatid, sa oras ng pagsubok natin, yan ang presensya ng Diyos. Amen. Yan ang presensya ng Diyos sa buhay po natin. Kapag dating ng pagsubok sa buhay mo, agad na isip mo ang Diyos, nung maisip mo ang Diyos, andyan siya agad sa tabi mo. Amen. Andyan dyan agad ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi kanya iniiwan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Na ang sabi sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 5, talata po ay 4, ang sabi po, ang mga suliranin na ito meron sa ating buhay ay mapagtatagumpayan natin iyan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, na kapag tayo nanampalataya, ang Diyos na ito na hindi mo nakikita, na nagsasabi mga kapatid, ng ating Jesucristo, na nagsasabing hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, naririyan po siya sa tabi mo. Amen? Ang sabi po, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Okay. Pag sinabing pananampalatayang walang gawa ay patay, kung ang pananampalataya natin ay hindi nakikitaan ng pagsunod sa Diyos, patay. Amen. Kinakailangan yung ating pananampalataya ay nakikitaan ng pagsunod sa Diyos. Kasi kung hindi ka sumusunod sa Kanya, sabi ko nga, may instruction na binibigay sa atin ang Diyos. Amen. Kaya yung instruction na ibinibigay sa atin ng Diyos, palatandaan, ang Diyos andyan dyan. Amen. May sinasabi sa sayo, may pinaparating sa sayo, may itinuturo sa iyo ang ating Diyos sa oras po na yan. Na yung tinuturo na yan ng Diyos, mga kapatid, yan yung magiging daan, yan yung magiging susi para siya ay makakilos sa buhay natin sa oras ng ating mga suliranin. Amen. Yun ang susi para siya makakilos sa sandaling iyan. Alam po natin, tayo po may mga, madalas tayo may mga devotion po tayo. Amen? Kapag kayo may mga devotion, minsan mga kapatid, hindi po ba nagno-nobena po tayo? Ilang araw yan minsan? 9 na araw. Amen? Nasa loob ng 9 na araw, na pag nonobena mo, naniniwala ka, pag natapos mo yan, ang Diyos ay kikilos na para sa'yo. Amen. Para tugunin yung iyong mga kahilingan. Ang sabi po dito sa aklat po ni Joshua, Kabanata po ay 6, pakinggan po natin ito.
Ipininid ang mga pinto ng Jericho upang walang makapasok ng mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito, ipalulupig ko sa iyo ang Jericho. 10 sa kanyang hari at magigiting na kawal. Ikaw at ang inyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho minsan 1 araw sa loob ng 6 na araw. Amen? Pauunahin mo sa kaban ng tipan ang 7 saserdote may dalang mga tambuli. Sa 7 araw, makapito kayong liligid sa lungsod at ihipan ng mga saserdote ang dala nilang tambuli. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, sisigaw kayong lahat ng ubod lakas. Sa sandaling iyon, babagsak ang muog at walang sagabal na makakapasok sa lungsod ang lahat. Okay. Ang sabi po ng Diyos kay Josue, sabi niya, ito ang gagawin nyo. Iikot kayo sa Jericho, araw-araw, 1 ikot. Araw-araw, 6 na araw iyan. Pagdating ng 7 araw, ang sabi po ni Yahweh, iikot kayo sa Jericho ng 7 beses. Amen? 7 beses. May ipinapagawa sa kanila ang Diyos. May ipinapagawa. Na yung ipinapagawa sa kanila ng Diyos, kapag ginawa po nila, yun ang magiging daan para ang Diyos ay kumilos. Amen. Makakilos para doon sa kanilang pangangailangan. Amen. Kung hindi nila gagawin iyon, hindi kikilos ang Diyos. Amen. Kasi yun ang pinapagawa ng Diyos sa kanila, ang magiging daan para ang Diyos ay makakilos. Kinakailangan sundin. Sinunod nila po yon. Ito pa isang dapat natin tanawin. Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Saan ito nangyari? Sa kasalan sa Kana. Amen. Okay. Ang kailangan sa kasalan sa Kana, alak, naubusan ng alak. Di po ba? Nung maubusan ng alak, lumapit ang ina ng Panginoong Hesus sa kanya at sinabi yung problema pong iyon. Ang utos ng Panginoong Hesukristo sa mga naglilingkod sa kasalan, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Pinuno nila hanggang sa labi. Amen. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Amen. Sumalok sila at dinala sa namamahala ng handaan. Lahat ng sinabi ng Panginoong Hesukristo na dapat nilang gawin, yun mga kapatid, ang daan para makakilos ang ating Panginoong Hesukristo. Nadudoon na siya. Amen. Nadudoon ang Panginoong Hesukristo sa gitna ng suliranin natin, andudoon ang presensya po ng Diyos. Amen. Subalit ang Diyos na ito, mayroon lang ipinapagawa sa atin para na kung saan mabigyan ng daan ang pagkilos niya o yung tulong niya na ating kailangan. Sinaaman. Amen. Sinaaman. Ang sabi sa kanya, lumubog ka ng 7 beses sa ilog Jordan. Amen. Ang inaasahan ni Naaman, pagharap niya sa propeta, nung sandali na yon, ang propeta po, itatapat ang kanyang kamay sa kanya, ipapanalangin siya, tatawag ang propeta kay Yahweh para pagalingin siya. Pero ang instruction sa kanya nung sandali na yan, ang instruction, lumubog siya ng 7 beses sa ilog Jordan. Yung utos na yun ang daan para ang Diyos makakilos. Andiyan na siya. Amen. Sa gitna ng suliranin natin, hindi niya tayo iniiwan. Mayroon lang siya minsan ipinapagawa sa atin para na kung saan makakilos ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Nagnonobena tayo ng ilang araw
Sabi ng Lord sabi ng Panginoong Jesus kay Naaman, ito lang gawin mo. Lulubog ka lang ng 7 beses. Amen. Ang sabi niya kay Josue, ito lang gagawin nyo. Magnobena kayo ng 7 araw. Amen. Ikutan nyo lang yung Jericho na yan. Diba? Na yung gagawin yung iyan, yan ang magiging daan para ang Diyos makakilos. Amen. At yung ating suliranin ay mabigyan niya ng katugunan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang kinakailangan lang, pagdating po ng mga suliranin ito, pakinggan mong mabuti ang instruction ng Diyos. Amen. Ang sabi, ang pananampalataya ay pagsunod. Amen. Kapag ginagawa mo yon, nananampalataya ka na kapag ginawa mo yon, kikilos ang ating Diyos. At kikilos talaga ang Diyos kapag ginawa natin ang Kanyang ipinag-uutos sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sino ba makapagsabi na yung tubig ay magiging alak? Amen? Pero nangyari dahil sinunod ang sinabi ng Diyos. Amen? At dahil sinunod, kumilos. Amen. Buksan natin ang ating pangunawa, mga kapatid sa Panginoong Hesus. Tanawin natin, ano na bang mga pagkukulang ko ngayon? Ano na bang napapabayaan ko sa paglilingkod ko ngayon? Amen. Paano ba kumikilos noon ang Diyos nung makilala ko siya? Paano ba siya kumikilos noon sa buhay ko? Ano ba yung mga ginagawa ko noon na malaya ang Diyos makakilos sa buhay ko? Ano ba ginagawa ko noon na kung saan yung mga pagpapala ng Diyos tuloy-tuloy na dumadaloy sa buhay ko? Amen? Tanong natin yan sa ating sarili. Maari mga kapatid, maari yung nagiging daan ng pagkilos ng Diyos noon sa buhay po natin, para yung mga pagpapalay patuloy nating maranasan, baka sinarahan na natin. Amen? Baka tinigil na po natin, tanawin natin ulit iyan. Amen? At kapag ginawa natin iyan, ang Diyos na sinusunod natin, amen, ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa pangitan ng pagsunod sa lahat ng nais niyang ipagawa po sa atin, ay patuloy kikilos sa buhay po natin. Naririyan siya lagi. Inahantay lang ng ating Panginoong Jesucristo, gawin mo lang kung ano ang magiging nais niya para makakilos siya sa buhay po natin. Tumayo po tayong lahat. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gitna ng mga suliranin nararanasan po namin, sa buhay po namin, dumadalangin kami, Ama naming nasa langit, na patuloy mong buksan ang aming pangunawa. Alam namin sa mga suliran na to, meron kang magandang plano sa buhay namin, meron kang nakalaan sa buhay po namin. Inihiling lang namin, Panginoong Hesus, akayin mo kami sa tamang landas. Na sa gitna ng mga suliranin po ito, huwag kami mapawalay po sa iyo. At huwag kami magkulang na gawin ang ipinagagawa mo po sa amin, Panginoong Jesucristo. Hinihiling namin ang iyong kamay, Panginoong Jesus. Kamay na manatili nawang may hawak ng buhay po namin. Kung ang aming lakas lang, Lord, maari pwede kaming bumitaw sa iyo. Pero yung lakas meron ka, Panginoong Jesus, na kahit ang pagkapako sa krus hindi mo sinukuan. Sapat, Panginoong Jesus, na lakas para kami ingatan, para kami iligtas, para kami matulungan sa oras na aming pangangailangan. At yung kamay na yan, Panginoong Jesus, ang dalangin po namin. Siyang may hawak ng buhay namin at siyang patuloy kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Gabayan mo kami, Panginoong Jesus, sa gitna ng mga suliranin aming nararanasan.
Panginoong Hesus, dalangin po namin sa gitna ng mga suliranin na aming nararanasan. Huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Patuloy mo kami gabayan ng liwanag ng iyong mga salita, Panginoong Hesukristo. At patuloy dalangin namin, pagkalooban mo kami ng sapat na lakas, Panginoong Hesus. Kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoong Hesukristo. Nang bawat isa sa amin ay manatiling maging matatag sa aming pananampalataya. Patuloy, Panginoong Hesukristo, ang magiging matatag, O Diyos, sa aming ginagawang paglilingkod para sa karangalan ng iyong pangalan. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Maraming salamat. Patuloy kaming kumakatok sa pintuan ng puso mo, Panginoong Hesus, at dalangin namin ipagkaloob mo nawa ang kahilingan ng bawat isa. Panandalian tayo, manahimik, at sa ating pananahimik, ibulong nyo kay Lord ang ibig nyo. Pangako mo, Panginoong Hesus, ano manghihilingin namin sa iyong pangalan, gagawin mo, O Panginoong Hesukristo. Gagawin mo para sa amin. Dinggin mo nawa, Ama, ang lahat ng kanilang kahilingan ngayon. Ipagkaloob mo, Panginoong Hesukristo, lahat ng kanilang kahilingan ngayon. Kahilingan para sa kanilang pamilya, kahilingan para sa kanilang sarili, kalusugan. Pagkaloob mo, dakilang Diyos naming nasa langit. Buot sa kayamanan mo, Amang hindi nauubos sa aming inaangkin ngayon, sa ngalan ng Panginoong Hesus, ipinagkaloob mo na lahat ng aming kahilingan. Balik namin sa iyo, Ama, ang aming taus-pusong papurit pa sa salamat, sa ngalan ni Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo. Manatili po tayo nakatayo at dasalin po natin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating.
Kahit na mabuwal sa inyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ika maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila ibibigyan ko at gantipalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang santain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kaling kasamaan. Diringkin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless us all po. See you next Monday. Dito pa rin tayo sa lower hall. And see you bukas sa simbahan.